Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Di ba? So kung tayo ngayon ay nakakaranas ng mga suliranin na minsan ay nagiging dahilan para malimutan natin yung ating tunay na identity sa Panginoon. Di ba? Minsan may mga circumstances talaga sa buhay natin na minsan nalilimutan talaga natin what is our true identity in Christ. Ano ba talaga? Ako ba ay isinilang na maging mahirap? Ha? Minsan tanong natin yun, ako ba ay isinilang para pagdaanan ko ang lahat ng ito? Na para bang wala ng katapusang problema? O ako ba ay isinilang na nalilito? Bakit ako babae nakulong sa loob ng katawan ng isang lalaki? Or vice versa, bakit ako lalaki na nakulong sa loob ng katawan ng babae? 'Di ba? So yun yung mga identity na minsan talaga halos katanungan ng lahat sa atin. Alam nyo mga kaabangers, no, ngayong hapon na to, ganyan din ang napagdaanan ng ating bisita. Yan, kaya kung kayo ay may mga kaibigan dyan na gusto nyong mapagpala ngayong hapon na to, huwag nyo silang kalimutang i-invite. Huwag nyo kalimutang itag ang kanilang mga pangalan. At huwag nyo sa lahat higit na makalimutan na i-share ang ating ka-daily life sharing TV. Yan, para nang sa ganon sila ay makapanood ngayong hapon na to at mapagpala sila sa testimony ng ating panauhin ngayong hapon. So, good afternoon po sa lahat ng mga taga Rizal. Nandiyan na po ang mag-asawang si Ruela Copol. Good afternoon po sa lahat ng mga taga Mamita Salon. Ayan, nandiyan na yung aking hipag, si Ate Cha. Ayan. Good afternoon sa mga taga Paranaque. Nandiyan na si Sister Maria Razo. At syempre, good afternoon sa mga taga Abulog. Ayan, nandiyan na po ang aking pamangkin, si Pastora Pat. Ayan, good afternoon sa lahat din ng mga Ayan, yung mga taga Paranaque pa, Sister Judy Vergara, at ang dami sa mga akay po ni Sister Salve Cerwela. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, good afternoon kay Brother Bobby Bautista. Yan, good afternoon kay Brother Neil Hervasio ng General Trias. At good afternoon kay Sister Sheila Oferina, kay Sister Julie Tubong Banwa. Ayan. At syempre, good afternoon, Brother Nelson Ganyo Tayam Jr. At sa lahat ng good afternoon din kay Brother Melchizedek Serna. Yan. Good afternoon, Sister Maria Priscilla Eugenio. Ayan. Yan. At sa lahat ng tinatag at ini-invite ni Brother Melchizedek, good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon kay Sister Donna Cervantes at from Spain. Ayan. Good afternoon, Sister Norma Sales Cades. Good afternoon po. Ayan. Yan, mainit daw sa mga taga Montalban. Ayan. Ayan. Sister Norma Sales, ano po diyan sa iyo? Ngayon, umaga po ba, gabi, at malamig ba diyan sa inyo? Or mainit? Ayan. Good afternoon sa ating isang kabataan, si Joanna De Leon, anak. Manatili ka dyan. Stay tuned. Huwag kang aalis. Alam kong mapapagpala ka sa patotoo ng ating kapatid ngayon. At syempre, good afternoon sa lahat ng mga taga-US. Nandiyan na rin po si Sister Jonalyn Cao Nenyalga at si Brother Richard Nenyalga. Yan, sige po. Kayo po'y mag-invite. Good afternoon kay Brother Larry Bautista. Ayan, good afternoon kay Sister Chita Guillermo Danog at kay Atinin Cabs. Ayan, good afternoon po. Good afternoon kay Brother Willie Cruz. Ayan, good afternoon sa aking sister, kay Maria Lyra Arezobal. Ayan, Lauron. Ayan, good afternoon po sa inyo. Sige po, patuloy kayo na mag-tag, mag-invite at i-share ninyo ang ating link ngayong hapon na to kasi ang ating FB live stream pala, yung ka-daily live sharing TV. Dahil napakaganda po ng pag-uusapan natin. Ang atin pong pag-uusapan ngayong hapon ay found my identity in Christ. Nawawala pala yung identity, no? Tandaan natin, di ba? Sabi nga, ano ba ang tunay na identity natin? Ano ba, paano ba tayo nilikha at ano ba ang pagkakalikha sa atin ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa Genesis, di ba? Let us make man in our own image
and likeness. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Yan ang unang identity ng Diyos sa atin. Tayo ay kalarawan, tayo ay kawangis ng Diyos. Kawangis at kalarawan tayo ng ating manlilikha. Bakit ba natin hinahanap ang identity na yan? Bakit ba biglang nawawala ang identity na yan sa atin? Dahil sabi nga sa John 10:10, di ba? Ang sabi, ang kaaway ay naparito para ano? Para tayo pagnakawan, para tayo patayin, para tayo sirain. Wow! Ang kaaway ay naparito para nakawin ang identity na yan, para sirain ang identity na yan, at ang kalunos-lunos para patayin ang identity na yan. Diba? Subalit ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Ako ay naparito upang ikaw ay bigyan ng isang buhay na ganap at masagana. Ano yung sumasagana sa atin? Pag nawala ang identity natin, mga kapatid, nawawala din ang pag-asa natin. Nawawala din ang purpose, ang meaning ng buhay na inilagay sa atin ng Diyos. At pag nawala yan, nawala tayo sa purpose, nawala tayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Alam niyo po ba na ang buhay natin minsan ay ano? Ligaw. Ang buhay natin ay nabubuhay tayo sa kalituhan, nabubuhay tayo sa kawalang pag-asa. Kapag nawala ang identity natin, mga kapatid, nawawala ang pag-asa na inilagay ng Diyos sa atin. Nawawala yung purpose na inilagay ng Diyos sa atin. Kaya ngayong hapon, may paalala ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung nalilito ka, what is my identity? What is my true identity? Mga kapatid, then and only then you can find your identity only in Christ. Matatagpuan mo ang iyong tunay na layunin, matatagpuan mo ang tunay na kahulugan ng buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ay lumayo sa Diyos, eto na kapatid, eto na ang tamang panahon mo para ikaw ay bumalik sa Diyos. Balik ka sa Diyos. Magsisi ka. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ihingi mo ito ng tawad sa Diyos. At alam mo, hindi naman talaga inalis ng Diyos ang identity mo. Ikaw lang ang kumuha nito. Pinayagan mo lang ang kaaway para ito ay makuha, masira, manakaw, mapatay. Ikaw yun. Ikaw talaga. Tayo talaga yun. Kaya tayo rin ang kinakailangang magbalik nito. Dumulog tayo sa Diyos, humingi tayo ng kapatawaran. Magsisi tayo. At hingi natin kung ano man. Hingi natin sa Panginoon ang kalayaan mula sa pagkakalito na ano ba talaga ako? Ano ba talaga ang aking identity? What is really my identity in Christ? Wow, hallelujah. Alam niyo po ba mga kaabangers, hindi ko na po patatagalin pero nais ko pong iwan sa inyo. Ang ganda po ng key verse ng ating patotoo ngayong hapon na to mula sa 2 Corinthians 5:17. If anyone who is in Christ, he is a new creation. You want to have a new creation? You want to be a new creation of God? Be with Christ. Be with Christ. If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old one has gone. You want your old self to be gone? Be with Christ. The old one has gone and the new one has come. Wow! Diba? Bibigyan ka ng bagong kasuotan ng Diyos. Bibigyan ka ng bagong pagkatao ng Diyos. Diba? Bagamat si Eva at si Adan ay nagkasala at sila ay pinalabas sa hardin ng Eden. Mga kapatid, kung babasahin natin ang chapter 3, ang dulo ng chapter 3, yes, maaring sila ay pinalabas ng Diyos sa Garden of Eden. Pero bago sila pinalabas, binigyan sila ng bagong kasuotan. Diba? Nung malaman ni Adan na, ako pala'y hubad, dahil sumuway siya sa kung ano ang nais pagawa sa kanya ng Diyos.
Nagkasala siya sa pamamagitan ng pag-disobey, pagsuway. Nalaman niya, ako pala'y hubad. Itong ginawa, gumawa sila ng sarili nilang pagtaklob sa katawan nilang hubad. Gawa sa mga dahon. Pero nang makita ng Diyos ang kahubaran nila, sila'y binigyan ng Diyos ng bagong kasuotan. Mula, saan nga? Skin, mula sa balat ng hayop, mula sa hayop. Alam naman ninyo, di ba? Bago makuha ang balat ng hayop at maging kasuotan yan, kailangan mo nang i-offer ang buhay ng hayop na yun. Tumigis ang dugo. Tayo din ganun. Bago tayo mapawalang sala, bago natin makuha ang, sabi nga, pasok tayo sa Diyos, be with Christ. Dahil tanging ang Panginoong Hesus lamang ang provision, the only provision para tayo makabalik sa Diyos. Ang Kanya lamang dugo, ang tanging panlinis para sa ating maruming puso. At ang ating Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng bagong buhay, ng bagong kasuotan. Siyempre, pag may bago kang kasuotan, may bago kang buhay, mahigit kang mainam, may bago ka na, at may sabi nga, may bago ka na at meron ka ng amazing identity. And that is, you are being identified with Christ. Amen po ba mga kaabangers? Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat Lord sa buhay na binago mo Panginoon, sa buhay ng aming guest ngayong hapon na ito, na iyong binago Panginoon. Salamat Lord in Jesus' name. Mga kaabangers, alam niyo po ba na ang ating panauhin ngayong hapon na to? Ang sabi nga niya, he is a certified transgender woman na binago ng Panginoon. Bakit? From being a transgender woman, ngayon ay isang mabuting asawa at mabuting ama. Wow, ganyan ang Diyos pag gumawa. Kaya kung wala kang pag-asa, ngayon matatagpuan mo ang pag-asa sa pamamagitan ng patotoo ng ating kapatid na nagmula pa sa Dagupan City. Ayan, join me mga kaabangers in welcoming our guest this afternoon from Dagupan City, Brother Marlon. Tingnan ninyo ha, pangalan pa lang niya ha, Brother Marlon Solomon Amuten. Yan. Hello and good afternoon. Tama po ba ang pagkakabigkas ko ng inyong surname, brother? Hallelujah. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. All glory to God. Salamat po sa ating Panginoon sa pribilehyo. Hallelujah. Ang tipid niya bumati, di ba? Yan, sige, brother, bibigyan kita ng pagkakataon na batiin ang lahat ng mga akay mo this afternoon, mga in-invite mo. At syempre, wag mo kakalimutan ng isang pinakamahalagang tao. Hallelujah. Talaga naman, isang masaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon. Binigyan po niya ako ng pribilehyo para ma-share ang aking life testimony at para totoo na maipatotoo ko ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Diyos sa ating buhay. Talaga naman. I found my identity in our Lord Jesus Christ. Dahil nga po isa po akong former certified transgender woman noon na binago ng ating Panginoon. Isa ng super daddy na ngayon. Hallelujah. Ayan. Wow! Proud na proud siya mga kaabangers na sabihin na siya ay super daddy. Ibig sabihin, alam na niya at tiyak na niya. Ano ba ako? Ano ba ang aking identity sa Panginoon? Di ba? So, brother, parang may nalimutan kang batiin. Hallelujah. Ayan, binabati ko po. Sorry po. Hallelujah. Ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Di Ang ba? aking asawa, may Jennifer Andivera Amuten. Sorry po, yes. She's watching right now. Hallelujah. Sa lahat po ng mga viewers. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Buti na lang pinaalala ko sa iyo or else yes outside po. ko lang buka Na-overwhelm, mamaya, sorry brother. po talaga. Yes, hallelujah. Sorry po, na-overwhelm ako talaga.
Hello kay Jen. Hello Amen. Jen sa may bahay ng ating panauhin ngayong hapon na to. Hello sa Amen. iyo. Hallelujah. Ayan. Glory to Sana God. sa susunod ikaw naman ang aming may interview. Pero sa ngayon, syempre si Brother Marlon muna ang ating kakapanayamin. Ayan. Amen. Brother Hallelujah. Marlon, di ba? So, alam namin ang pangalan mo'y Marlon at ang Yes, ano po. mo'y Solomon. Napakaganda naman ng iyong ang Solomon ba ay apelyido ng nanay mo? Yes po, ma'am. Wow, napaka-prophetic naman, no? Parang si Haring Solomon. 'Di Oo nga ba? po. Yes, Kaya ma'am. talaga king ka talaga eh, no? 'Di ba? Hindi ka talaga queen, ikaw ay talagang king dahil kay Yes. Solomon, 'di ba? Hallelujah. Amen. Ayan. So, Brother Marlon, maaari ka ba naming kilalanin pa ng mas malalim bukod sa Amen. ikaw ay talagang nakadestined na maging hari, di ba? So, Yes. gusto naming malaman kung saan ka ipinanganak, ilan kayong magkakapatid, pang-ilan ka sa isa magkakapatid, sino ang iyong mga magulang, at syempre, ano ang naging kabuhayan ng iyong mga magulang? Amen. Hallelujah. Ayan, muli, ako po ang inyong brother Marlon. Lumaki po ako sa Ilocos Sur. Totally po, actually sa Ilocos Sur po ako lumaki kasi ang father side ko po is Ilocos Sur. From Ilocos Sur po ang tatay ko. Ang tatay ko po ay si Marcelino muli na Amuten at saka ang nanay ko naman po ay si Myrna Solomon Amuten from Pangasinan Dagupan naman po. Pito po kami magkakapatid. Pangalawa po ako sa panganay. At ako po ay hindi nakapagtuloy ng pag-aaral dahil nga po sa kahirapan ng buhay at magulo po. Ang aking buhay po ay hindi magandang pundasyon ng aming pamilya dahil nga po ang tatay ko noon ay uh, lasinggero, marami po siyang bisyo in the past. Kaya lumaki po talaga Brother, ako. Yes po. sandali lang ha, puputulin kita. Sorry ha. Yan, kasi hayaan natin mamayang ma-excite palalo ang ating mga kaabangers. Ayan. So, Hallelujah. ibig sabihin, pito kayong magkakapatid. Yes Ilan ang po. babae at ilan ang lalaki? Apat po na babae, tatlo pong lalaki. Apat na lalaki, tatlong babae. So, Apat na ikaw ay babae po, ma'am. pangalawa sa Panganay. panganay. Yes Apat po. na babae, tatlong lalaki. Yes po. Pangalawa sa panganay. Panganay. Ano ang naging kabuhayan ng iyong mga magulang noon? Actually, nung una po, ang tatay ko is nasa ibang bansa po siya. Nung nagkaisip na po ako, akala ko po is kami ay mayaman. Pero hindi pala kasi nga, akala ko na totally mayaman. Yung parang may kaya po sa buhay kasi nga po nasa ibang bansa, nasa Korea po yung tatay ko noon. Medyo okay pa po yung buhay namin noon kasi nasa ibang bansa pa yung tatay ko. Pero nung dumating na po siya, ayun na nga po, naging kalbaryo po ulit ang buhay namin. Talagang wala po talang pinagkakakitaan kasi nga mabisyo talaga yung tatay ko. Lahat ng mga pundar niya noon sa pag-abroad niya ay nawaldas lang po sa bisyo niya. Kaya yung nanay ko, nag-extra lang po siyang maglaba-labandera, ganun. Assistant cook, ganun po. So, ibig sabihin, ang tatay mo ay OFW at ang nanay mo ay plain housewife. Yes po. Diba? Farmer po ang Sabi tatay mo, ko nung after na po niyang pumunta ng bumalik po siya sa pagiging farmer po. sa pagiging farmer. Yes po. Hmm. So, sabi mo kanina, ang nanay mo labandera at ang tatay mo ay maraming ang maraming Bisyo. ang bisyo. Opo. Ano yung bisyo ng tatay mo muna pinakaayaw mo? Yung pag-iinom po niya at saka pagsusugal. Lulong po siya sa alak at saka sa sugal po. Bakit? In the past po kasi mas pinina-prioritize ni Papa ko yung pagsusugal niya na napapabayaan niya kaming mga magkakapatid. Tapos pag nalalasing po siya, in the past talagang war freak po siya. Dumadating siya sa ng bahay na yung tipong binubugbog niya yung nanay ko, nagagalit siya sa walang reason o siguro baka talo siya sugal, na pag-iinitan niya yung nanay ko, pati rin kami mga anak niya, na pagbubuntunan niya. Kaya lumaki po talaga ako na punong-puno ng sama ng loob sa tatay ko dahil yun nga po, lasinggero siya, nag-aamok, ganun, nagsusunog ng bahay, naglalabas ng mga itak, ganun po. Oh, nakakatakot naman. Yes po.
As in talagang naranasan niyo na ang tatay niyo sinunog ang bahay niyo? Muntikan lang po, muntikan lang po. Sa awa ng Diyos, hindi naman po niya natuloy na nasunog po. So, hindi rin nataga ang nanay mo? Muntikan. Hallelujah. Anong ginagawa mo noon kapag nakikita mo na ganyan na nananakit ang tatay mo, nag-aamok? Ang naalala ko po kasi noon, nung bata ako talaga, kinuha ko yung pitsil namin, tinapon ko yung laman, tapos pinagpapalo ko siya, tinutulungan ko yung nanay ko, kasi sinusuntok na niya yung nanay ko noon. Nakaiga na yung nanay ko, tapos yun, nilalabanan ko siya. Yun po talaga ang natandaan ko nung nagkaisip na ako. Tapos yun, si lola ko na lang pang umaragwa sa akin. Kaya, punong-puno po ako ng sama ng loob sa tatay ko in the past. Grabe. Ilan taong ka nun nung magsimula kang mag-keep ng galit sa tatay mo? 7 po, kinder grade 1 Grabe, no? po. Grade 1 pa lang. Gumagawa na ng PGH. Nagbi-build na ng PGH sa kanyang puso ng puot, galit at hinanakit. So, bilang isang anak, ano yung mga naging outlet mo para yung puot at galit at hinanakit mo? Siyempre, di ba meron ka talagang gagawin para mailabas mo yan? Kasi darating ka talaga sa point na sasabog ka eh. Ano yung mga nagiging outlet mo? Wala po. Ang outlet ko lang siguro sa mga kaibigan. Pag naalala ko lang, umiyak lang ako, parang ganun, na wala kami magandang family. Bakit ganun? Puros katanungan. Then, at may age, siguro yung murang edad ko pong yun, parang inaaliw ko yung sarili ko, nagbubulag-bulagan na lang ako, although na nasasaktan ako, unti-unti ko na lang po tinanggap yung realidad na ganun talaga ang buhay. Mahirap, pero kailangan tanggapin. Kasi meron nga akong tatay na irresponsible. Yun po. Tinanggap mo na lang. Opo. At na para bang wala nang nangyari. Di ba? Opo. Kasi yung dumating na po yung punto ulit na nagsawa yung nanay ko, yun na nga po. Naghiwalay ulit sila ng nanay at tatay ko. At ako po ang iniwan. Iniwan po ako ng nanay ko. Umuwi po siya dito ngayon sa Dagupan City. Tapos ako pong iniwan sa Ilocos Sur that time. At kasama ko po yung lola ko. Ganun po. Iniwan ka na lang. So, ikaw din ay iniwan. So, ibig sabihin, hindi pa kayo pito nun. Ilan pa lang kayo Opo. magkakapatid nang Tatlo pa lang iniwan? po kami. Dalawang babae at saka ako po. Dalawang babae, saka ikaw. Opo. Nagalit ka rin ba sa nanay mo dahil iniwan ka sa lola mo? Medyo, pero hindi naman po talaga ako galit kasi yung nakita ko parang mas okay pa kesa nakikita ko yung nanay ko na nasasaktan, sinasaktan ng tatay ko. Kaya hindi po ako totally na nagtanim ng sama ng loob ko sa nanay ko. Mas okay na rin po yun kesa nandun siya, kasama ko naman siya pero sinasaktan po siya ng tatay ko. Kaya tinanggap ko na rin po. Hallelujah. Wow. Grabe no, mga kaabangers no. The age of 7, nakita na niya kung anong klase ang environment ng pamilya na meron siya. At nagsisimula na siyang gumawa ng wall ng PGH sa kanyang puso, di ba? Ang bigat noon, di ba? Ang bigat noon, mga kaabangers. Yan, good afternoon po kay Pastor Walter Faustino at kay Pastor Eric. Yan, good afternoon po, Sister Leia Puncion, kay Nanay Rosalinda Ramiscal Alejandro, Sister Rosalinda Buela Ararakap. Ayan, hello, hello my kumare ko to, si Maring Rosalinda Buela Ararakap. Mare, stay tuned. Ayan, hello kay Sister Brianna Lumuntad, hello Ate Ning, ayan, kay Sister Manuela Gonzales, at kay Sister Leia Puncion. Ayan, good afternoon Opo. po. Thank you po Ganun for po. watching this afternoon. Hallelujah. Grabe no, sa age mo na 7, naranasan mo na lumaban ka sa tatay mo dahil gusto mong ipagtanggol ang nanay mo, na Yes nakita po. mo na mahina ang nanay mo. Opo. So tapos iniwan ka, ibinabilan ka sa lola mo. Paano sabi niya paano mo yung dinala sa sarili mo na nag-iisa ka na lang, na kahit may lola ka, syempre may kulang pa rin eh. Kulang ka ng nanay, kulang ka ng mga kapatid, kulang ka ng tatay.
Paano ka nagpatuloy? That time po kasi parang ano na, mga kaibigan, mga kapitbahay na lang po ang tumutulong sa akin kasi nung nag-aaral po talaga ako parang yung tatay ko po kasi hindi na siya nagsusuporta sa akin, ako na lang po yung gumagawa ng way. Minsan pupunta kami ng bundok ng lola ko, namimitas kami ng mangga, bayabas, binebenta ko po yun sa school namin para magkaroon po ako ng baon. Ayun po, naging masaya naman po kasi grade 1 to grade 6 talaga all glory to God, ano po, honor student po ako kasi talagang gutom na Wow. gutom po ako na gustong-gusto ko po talagang mag-aral. Pero pagdating po ng ng first year high school, nagpatuloy pa rin po ako pero nung nakita ko na po talagang hindi na kaya kasi medyo pabigat na po pag sa high school na po yung mga gastusin. Kaya hanggang first year high school lang po ako. Pagdating po ng second year, nagladlad na po ako. Kasi nung namatay na po yung lola ko, wala na pong nag-aaruga sa akin. Yun na po, kung saan-saan ako barkada nakikitulog, kung saan-saan na po ako. Para mairaos po lang po ba, meron akong libre pagkain, ah, kinukuha nila akong nagwawalis, tagalaba, tagalinis ng bahay, sa mga barkada. Doon na po ako tumira hanggang sa nagladlad na po ako. Wow. Mas Ano yung na-develop ko po sinasabi yung mong panunod. nagladlad? Bakit? Ano yung Kasi meron sa'yo ng mga panahon na yun? yes. When elementary days po talaga, mahilig po talaga kasi akong sumayaw, no, lambutin. Nung nakita po nila ako, bakla to, bakla, parang ganun. Parang sa akin, bakla ba ako? Siguro nga kasi feeling ko babae ako, parang ganun po, lambutin ako. Kaya yun, hanggang sa na-develop po yun sa puso ko, sa isip ko na feeling ko nga nasa katawang lalaki ako, pero feeling ko talaga girl ako, babae ako. Yun po. So elementary yun. Yes Nang po. naririnig mo na dahil nga ang kilos mo medyo mahinhin, 'di ba? Hindi ba puwedeng talagang mahinahon ka lang ano? Mga ka-abangers 'no, 'pag tayo nakakita ba ng mga lalaking medyo maano lang kumilos, hindi ba puwedeng mahinahon lang sila talaga kumilos? Kasi may tao naman talagang likas na mahinahon 'pag kumilos, 'di ba? Yung Opo. mahinhin, hindi lang naman kasi yung mahinhin is applicable lang naman talaga sa girls. Well, dominantly talaga ay mga babae ang kumikilos ng pagiging mahinhin. Pero may lalaki din naman talaga na kung kumilos ay 'di ba, na Yes. parang hindi rin makabasag pinggan. Pero Opo. tingnan niyo 'no, ang danger do'n na nakita ko Brother Solomon tuloy, Brother Marlon 'no. Opo. Nakita ng tao na ikaw ay malambot, nakita ng tao na ikaw ay mahinhin. So ano agad ang nilagay nila at declaration nila sa'yo, ay isa kang Opo. binabae. 'Di Pusong ba? babae. Yun agad, Pusong yun mamon. agad ang naging Opo. declaration nila sa'yo na isa Opo. kang binabae. Tapos doon sa pagiging binabae, 'di ba na, ay oo nga, parang ikaw mismo kino-confirm mo, parang tama yung nilalagay, 'di ba? Opo. At sa ang masaklap dun sa buhay mo, brother, wala man lang magulang na nagtanggol sa'yo. Wala Yes man po. lang nanay na nagsabi na, hindi ganyan ang anak, Yan lang. Opo. 'di ba? Kasi nga 'di ba sabi nga rin sa Bible 'di ba, what we profess, we possess. Yes Kaya po. sabi nga sa mga magulang binibili na ng Diyos ang mga magulang na huwag tayong magbasa-basa nagdideklara sa ating mga anak. 'Di ba na Yes. pag dineclare mo mga anak, ikaw na bata ka ang kulit-kulit mo. Ayaw mong makulit ang anak mo pero araw-araw sinasabihan mong makulit, 'di Kaya ba? nga Anong mangyayari? kriminalidad. Ay talagang magiging makulit yan dahil dinideklara mo, ikaw mismo ang nagdi-declare niyan na ang anak mo'y Ayan. makulit. At yan ang nangyari. Labeling kasi yun eh. Kung Opo. ano na yung inilagay mo sa kanyang puso, sa kanyang isipan, paninindigan na ng isang bata. At age of 7, paninindigan mo na nga. Ito naman ang sinasabi nila. So, ibig sabihin, pagdating mo ng high school, yun na. Bumigay ka na. Opo. Ipinakita mo na sa tao yung label na inilagay nila sa'yo. Yes po. Sige nga, kwentuhan mo kami. Paano ka nagladlad? Wait, di ba kasi minsan, yung mga ganon na nalilito sa kanilang identity, may mga pangyayari sa buhay nila na nagdudulot pa ng, alam mo, yung nag-aggravate ng pagkalito Yes. nila. Yes May po. naranasan ka bang ganon? Opo, meron po. Nung grade 4 po ako, 11 years old, yun nga po, may ginawa pong malaswa yung barkada ko, kaibigan ko. Ayun, nakaranas po Hmm. ako ng gano'n na instance sa buhay ko na hindi ko po
parang feeling ko kasi kapwa ko lalaki tapos ganun po yung ginawa niya, kalaswaan. Talagang ganun po. Hallelujah. Naranasan mo yun. Opo. Anong ginawa mo? Parang minules siya, ganun kasi mas matanda po siya sa akin eh. Siya po Hmm. talaga ang nasa tamang pag-iisip. Yun Ilang po. taon ka nun? Grade 4, so 11, mga 11, mga 11, ganun. 10 or 11, ano? Opo, 10, 10 or 11. 11 years old. Di ka ba Yes. lumaban? Hindi na rin po ako nagsalita nung mga panahon na yon kasi sabi nga ng mga kaibigan ko nung na-open ko po, sabi nila kung sasabihin mo yan, tatawanan ka lang kasi kapwa mo naman lalaki yan, wala naman mawawala, parehas naman kayong lalaki, parang ganun. Kaya pinabayaan ko na rin po kasi kanino naman ako magsusumbong. Kaya sabi ko, wala naman akong nanay, wala naman akong tatay, at saka yung lola ko kung magsusumbong pa ako, problema pa, ang dagdag pa sa isipin niya baka pagtawanan pa kami. Kaya parang sa akin po, pinaliwala ko na lang po yun. Tinanggap ko na lang sa sarili ko siguro nga ganito ang magiging buhay ng parang bading bakla, gano'n. Grabe, no? Binansagan ka na, ginawan ka pa. Opo. Ganun talaga yung mundo. Kaya tama talaga yung sinasabi no na ang tunay na labanan talaga ay sa labas. Ang isang bata, hinuhubog sa loob ng tahanan. Kaya ang mga anak, kanina nakita ko may mga kabataan na nanonood. Mga Yes. anak, mga kabataan, kung kayo ay pinagsasabihan at dinidisiplina at sinisinop ng inyong mga magulang, makinig talaga kayo. Dahil sa loob ng tahanan, tinitrain kayo ng mga magulang ninyo Amen. para paglabas ninyo sa mundo, kaya niyong lumaban. Amen. Diba? Hallelujah. Opo, kasi Kasi ang mapalad totoong labanan sa mundo talaga, sa labas. po. Sige, brother. Mapalad, sabi ko nga ko sa mga kabataan, pumapalad kayo pag may mga magulang kayo, higit lalo pag Kristiyano na ko po. I-embrace natin yan, yung mga pagsusuway sa atin, kailangan talaga natin na gawin. Kasi ako po bilang lumaki na walang maayos na pamilya, naku po, ang laking difference po talaga. Higit lalo pag Kristiyano ang mga magulang natin, naku po ngayon ko nakikita sa mga anak ko ngayon, napakabuti ng Panginoon doon ko nakikita talaga na ang ganda ng taong family na ang pundasyon ay ang ating Panginoon. Yes, salamat, Lord. Salamat sa mga buong pamilya, may mga nagpakamagulang, nagpakananay at tatay. Hallelujah. Good afternoon po kay Sister Eredolin. Hello, Atelin. Eredolin Santos Lucero ng Sydney, Australia. Yan, good afternoon, Brother Samuel Ceruela, Brother Bonnie Socias, Brother Armando Cerquina, at good afternoon, Pastora Jo Hernandez, Sister Rosemary Socias, and Pastora Lay Villarama. Good afternoon po. Ayan, good afternoon po, Sister Letty Ramos. Ayan. Wow, grabe no. Kaya talagang mahalaga talaga na may magpakaama, 'di ba? Opo. May magpakaina sa isang Amen. bata, no? Amen. Kasi talagang ang tunay talaga na magiging katuwang at magpo-protect talaga sa isang batang maliit. Katulad niyo po, 7 years old kayo nagawa ng ganun, di ba? Kung Yes po. tutusin, kayo ay protektado pa ng inyong mga magulang, di ba? Yes po. Dahil nga ang mga magulang ay ginawa nila kung ano ang gusto nilang gawin, di ba? Yes. Hindi nila inisip na may mga anak. Kaya mga magulang, let us be a responsible parents talaga. Tayuan talaga natin ang ating pagiging magulang, ang ating pagiging ama ng tahanan, ang ating pagiging ina ng tahanan. Dahil malaking bagay talaga ang magagawa natin una sa paghubog ng ating mga anak. Tayo Amen. talaga kasi yung magbabako din, magpo-protect sa ating mga anak. Yes po. Diba? So kagaya ni Brother Marlon, sa age niya na 10 years old, nakaranas siya ng siya'y mamolestya. Opo. At nakadagdag ba ito sa'yo? Dahil na sinasabihan ka, lambot-lambot, Joy, kay bakla ka. Opo. Nakadagdag ito na, ay, bakla nga talaga ako. Opo. Hallelujah. So mula noon, talagang nilakaran mo na ang pagiging bakla. Yes po, ma'am. Hindi rin nabigyan ng hustisya, hindi ka rin nagsumbong sa mga magulang mo, sa lola mo, hindi ka na nagsumbong.
Hindi na po, mas sabi ko nga po sa pananaw ko sa nangyaring yun, ako parang sabi ko okay na lang, sa akin na lang. Kasi wala naman totoo na makikinig sa akin, wala naman totoong nagmamahal sa akin. Yun po kasi ang naging hugot ko sa buhay nung ako po ay lumalaki kasi nga po yung pundasyon ng family namin, yung nanay at tatay ko hiwalay, hindi sila nagsama ng maayos. Kaya yun po, kanino pa ako Wala. magsusumbong? Kaya mas mabuting sinarili ko na lang po. Walang matakbuhan, Yes walang po. masumbungan. Diba? Opo. Kaya mga magulang, habang maliliit pang ating mga anak, sabi Amen. sa Biblia, di ba? Palakihin natin talaga sila sa aral at tuntunin ng Diyos. Ipakilala natin ang Diyos sa kanila. Para dumating man sila sa mundo na wala tayo sa tabi nila na kanilang mapagsusumbungan, alam nila na merong Diyos na mapagsusumbungan, malalapitan, di ba? Mahihinga ng tulong, di ba? So hallelujah, hallelujah. Grabe naman yung pinagdaanan mo. Kaya Yes. pagdating mo ng high school, ayun na, Nagdagdag pa po po. bago ka na. Yes. Hindi Nagpahaba ka na na po si ako ng Marlon. Emi Shane na po ang screen name ko. Dumating na po sa punto ng aking buhay na talagang nagpahaba na po ako ng buhok. Tapos, ang una po kasing, nung kumita po ako ng pera is, nag-apply na po talaga akong kasambahay. So, shout out sa mga Hmm. naging amo ko dyan noon. Sa In-invite mo sila? Nandito sila ngayon? Hindi ko po wala po. Kung sakali man po, pag nanonood po sila sa mga live videos ko po, ayan. Sige. Opo, hallelujah. Ayun na nga po, yun na nga, nagpahaba na po ko ng buhok and then kumita na po ako ng pera dahil nga po isa na po akong certified na kasambahay, yaya, tagaluto, taga-plancha, taga-ulis ng bahay. Dumating po sa punto kasi ng mga friends ko, yung mga kaibigan ko, sabi nila, hindi mo bagay maging katulong, muchacha, may tsura ka, kaya ang dapat mong gawin, kung hindi ka mag-join ka na lang ng mga pageants, maghanap ka ng manager mo, tapos yun, trinay ko naman po na sumali ng mga beauty pageants, sometimes nananalo, minsan natatalo, pero sabi ko parang hindi po ito yung buhay ko. Sabi ko parang hindi ako nasasatisfied po dun sa pagjo-join ng pageants until na sinubukan ko rin pong pumasok sa mga parlor, trinay ko pong uh, mag-pedicure, mag-manicure, pero hindi ko po talaga linya. Hindi ko po talaga linya. Until time na napadpad po ako ng Baguio at yun na yung time na nag-apply po ako sa isang bar para maging waitress at doon na talaga ako nagbabad sa kasalanan, doon ko na na-realize na talagang, babae talaga ako, kailangan ko nang makipagrelasyon, yung mga tipong ganun, sigarilyo, alak, lahat na po, mga bisyo po, na-try ko na po, marijuana, dumating na po sa punto ng aking buhay na ganun po yung lifestyle ko. After waitress, nakita nila ako ng medyo magandang work, kaya pwede kang mag-manage ha. At the same time, nagma-manage na po ako ng bar at naging hostess na rin po ako, nagbibigay aliw sa mga customer namin. Sumasama sa mga hotel. Hallelujah. Talagang naglalangoy na po ako. Kung makikita ko ngayon yung sarili ko noon, naglalangoy na po ako sa kasalanan. Nag-enjoy sa kasalanan. Nagpapakasasa sa kasalanan. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi ka na nag-aral. Hanggang Yes po. elementary ka lang, tapos first year high school, second year high school, tapos nag-stop ka na. Yes po, ma'am. Nag-stop na po ako. Dahil wala naman po kasi yung tatay ko noon, wala man lang, pag-aral ko, wala, wala po talaga. O kahit sabihin man lang niyang, magpakalalaki ka, hindi ka yung ganyan, wala po talaga akong naranasan na ganun. Kaya sabi ko, wala siyang pakialam sa akin. Mabait Kahit naman po ang yung mga tatay. kapatid mo, hindi ka sinasaway ng mga kapatid mo. Wala po kasi hindi kami lumaki po talaga kaming hindi nabuo sa isang tahanan. Watak po kasi kami, yung ate ko rin nung lumaki na rin siya, naging kasambahay na rin siya. Ganun din yung kapatid ko, pinag-aral na rin nila yung sarili nila. Kaya yung nanay ko po wala naman pong aral. Grade 3 lang po ang natapos ng nanay ko. Kaya mahirap po talaga ang buhay. Kaya lumaki po talaga kaming watak.
watak-watak. Kaya sarili, kanya-kanya, kung anong mangyari sa buhay mo, bahala ka na sa buhay mo, ganun. Kaya ako po nahanap ko yung sarili ko sa mga barkada dahil nga feeling babae ako hanggang sa dumating sa punto ng buhay ko talaga na nagpa-inject na ako ng collagen sa boobs ko para maging isang certified transgender woman na ako. Nagkarelasyon ng mga AFAM, Amerikano, Oh, Pilipino. no. Brother, kanina mo pati inaano yung transgender. Ano ang pagkakaiba ng, di ba may tinatawag na transgender, transsexual, ano yung mga pagkakaiba ng mga bagay? For us lang, di ba, ma-enlighten? Kasi ang akala ko noon, pag transgender, ikaw yung nagpa-change ka ng gender. Yes Hindi pa po, pala yun. yes po. Sa kami po kasi mga transgender woman, kami po yung mga may part na pinaayos na bilang isang lalaki ka, naging babae ka, nagpahapa ka ng buhok, may binago ka something sa sarili mo. Like me po, na nagpa-inject na ako ng collagen para maging transgender woman. Sa mga doon sa baba noon, part naman po sa lower is transsexual po ang tawag sa kanila. Transsexual po. LGBTQIA+. L, ang naalala po, L is lesbian, B is bisexual, G is gays, T is kaming transgender. Yung dinagdag po ngayon, hindi ko na po masyadong maunawaan po ano yun. Hallelujah. Dumadami na at lumalawak na po, kaya nakakatakot. Ako po. Grabe, nakakatakot na yung mga ibinibigay, ino-offer ng mundo, ano? Yes po. Na ang daming katawagan samantalang in short, babae at At lalaki lang lalaki naman lamang talaga. po ang nilalang ng ating Diba? Diyos. Hindi mo Yes. na kailangan pang maging gay, hindi mo na Hallelujah. maging kailangan pang maging transgender, transsexual. Diba? Let us be contented. Kasi isa lang naman, dalawa lang naman talaga ang identity natin. Diba? Ang Opo. identity natin, ang pagkakalikha sa ating babae at lalaki. Lalaki. Wow. Hallelujah. So, ibig sabihin, nung nag-high school ka na, alam mo na, pinanindigan mo na lang. Sabi mo, nag-hostess ka. Opo. Ano yun? Anong ginagawa mo? Tumitable ka ba? Yes po. Kasi nga para kumita yung bar namin, nagpapa-table ako, tapos mas ine-entertain ko yung customer namin para mas mag-order siya ng maraming alak hanggang sa malasing na kaming dalawa. Then habang syempre po pag nakainom na kayong dalawa, darating na sa punto na medyo nag-init na hanggang sa dumating sa punto na magkayayaan, magtatalik na kami and may mga times na nagpapabayad po talaga ako maraming times. And may mga times din na parang pag gusto ko lang, let's go, parang ganun po. Yun po ang naging Pag buhay gusto ko mo talaga. lang. Yes Kasi po. nga, hinahanap mo sa labas yung kasayahan na hindi mo matagpuan sa Yes, loob ng talaga tahanan. po. At ang Parang naging way mo, doon. amen. Parang doon ko Hallelujah. po nahahanap yung kasiyahan ko, yung maging mamuhay sa nightlife, makipagtalik sa kung kani-kanino, sino-sino, panandali ang kasiyahan. Parang doon lang po ako muhugot para magpatuloy sa buhay. Grabe, no? So, hindi ka lang tinitable, tinitake out ka pa. Opo. Hallelujah! Di ba? Amen. Sabi nga ni Brother Samuel, mas madami po ba kayong customer kesa tunay na girl? Po, Mas marami po ba daw kayong beses na na-take out kesa sa tunay na girl na tinitake oh out? yes, talaga po. Kasi pag kaming mga friends kong transgender talagang eksenadora kami noon kapag may babae nang ang gusto talagang gagawa kami ng paraan. Kulang na lang ipakita mo Ah, lahat. Kaya yung mga customer nila nahuhugot ko pa, nakukuha ko pa. talaga? Yes po. Naaagawan mo Talagang pa ang tunay na yes, babae. yes po talaga. Dahil talagang sobrang tuso talaga ako noon. Tuso, hindi po ako nasasatisfied na 7, 8 na lalaki ang ganun po sa isang gabi. Wow, Yes. grabe. Opo. Nalulula ako. Ako rin po, kung babalikan ko ngayon, naku po, hallelujah. 7 lalaki, 7 hanggang 8 lalaki. Yes. Aabutin na Ano po ako yun? ng umaga. Okay lang ba sa kanila? Siyempre, malalaman at malalaman nila na katulad ka nila eh. Yes po. Kasi pag nalasing na po sila, parang
ayun lang, para masatisfied po ba. And yung mga iba, alam naman nila, tanggap nila na ganun talaga ako. Ladyboy, ganon. Ladyboy ang tawag ngayon eh. Ngayon, yun po ang sikat ngayon na tawag sa mga katulad namin, Ladyboy. Uh, Tinatanggap na rin nila eh. Parang yung satisfaction ba na hanap nila sa akin, na ibibigay ko. Kaya wala na pong problema doon. Grabe. Yes po. Hallelujah. Tinalo ang isang babae, 'di ba? Sabi nga ni Brother Samuel, "Aba, kayo po ay star of the night. Talo pa Yes. ang tunay na babae." Ito may tanong si Sister Judy Vergara. Yes po. Hindi po ba kayo nakakuha ng sakit? Yun, all glory to God. Ano po, sa awat habag ng Diyos, hindi ko rin po alam, tanong ko yun, at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil na hindi po ako nagkaroon ng anumang infection or something. Ano po, yun po talagang laking pasasalamat ko sa Panginoon na ngayon nakilala ko siya, hindi po niya pahintulutan na dumating ako sa punto. Kasi marami po ako mga kaibigan na uh, nagkaroon sila ng STD, sex-transmitted disease, at saka HIV. Marami po mga ibang infections about sa pagsisex. Pero sa habag at awa ng Diyos po, hindi po ako nagkasakit. Yun po. Grabe, prinoteksyonan ka ng Panginoon. Yes. Talaga. Hanggang ngayon, kung iisipin ko po, talagang laking pasasalamat ko yun sa ating Yan talaga, Panginoon. no? Yan talaga yung sinasabi, no? Kung ganito kalaki ang kasalanan, in-stretch pa ng Diyos lalo ang pag-ibig niya sa atin. Di ba? Yes. Lalo niyang in-stretch. Yes. At Hallelujah. hinigitan, yung laki ng kasalanan mo ay hinigitan ng Diyos ng laki ng kanyang pag-ibig sa iyo. Di ba? Yes. Opo. Yun Kasi talaga talagang yung ako, napakaganda. Sige, bihag bro. po talaga ako ng kasalanan noon dahil talagang babad na babad talaga ako sa kasalanan. Talaga. Aminado po talaga ako. Nagkaroon ka rin ba ng karelasyon? Yes po. Yung time po na napapanood ko noon na sa Jessica's Home, na sabi ko, wow, sabi ko, may isang bakla na pinanindigan ng isang Amerikano, isang Filipino, isang Koreano, ganun. Parang sabi ko, ako din gusto ko rin, sabi ko, yan ang magiging buhay ko. Parang pangarap ko po na magkaroon ako ng karelasyon ka forever na lalaki katulad ko pa din, na Amerikano man o ano man yung pagkakalob ng tadhana sa akin. Pero sa dami po ng nakarelasyon ko, walang naging maayos na relasyon. Parang feeling ko pa din naghahanap sila ng tama, yung babae ba, parang hindi lang nila may direct sa akin, gusto nilang magbuntis, hindi naman, 'di ba? Malinaw po na talaga na hanggang ngayon hindi kayang ibigay ng sensya na pwedeng magbuntis ang isang lalaki o isang transgender woman o isang transsexual. Ang lalaki pa din eh. Yun. Parang sabi ko, yun na po yung time na nag-ask na ako, hinamon ko ng Diyos. Dumating na po sa punto ng buhay ko kasi sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, ang dami ko nang nakarelasyon, hindi ko na mabilang. Pag minsan naglalakad ako, hello, kumusta ka na? Tapos kilala mo ba ako? Kasama mo lang ako nung isang gabi. Ako yung kasama mong katalik mo. Parang ganun. Natatawa na lang ako. Tapos, ganun po. Kaya sabi ko, ah, hindi maganda yung buhay ko. Dumating sa punto na question ko ang Diyos. Sabi ko, simula pagkabata, hindi na maging maganda. Bakit ganito? Dumadating po sa punto na talagang nandun pa rin ako, talunan ako, madilim ang buhay ko, wala pa rin tamang buhay, wala pa rin, hindi pa rin maganda yung pinatutunguhan ng buhay ko. Masaya ako sa panandilian, tapos kinaumagahan, ganun pa rin, paulit-ulit. Kaya sabi ko, kung totoo kang Diyos, sabi ko, ito po yung time na umuwi ako dito sa Dagupan kasi malapit lang po sa dagat yung bahay ng mama ko, tapos doon rumarampa pa ako sa dagat pag lasing na ako. Yun yung time na sabi ko nagsasawa na ako sa buhay na ganito. Kung totoo kang Diyos, ang nilalang mo lang ay babae at lalaki, pero bakit ako nag-exist, bakit ako nandito, nasa katawang lalaki ako pero yung puso at isipan ko nagkakagusto sa kapwa ko lalaki. Sabi ko, kung totoo kang Diyos, minumura ko pa siya, sorry for the word talaga. Nasabi ko sa kanya, kung totoo kang Diyos, isang araw na lang gigising ako, babae ng gusto ko. Yun po, yun lang naman po ang naging hamon ko sa Diyos noon dahil wala naman po akong tamang relasyon sa kanya. Parang question ko lang sa kanya that time. And after po, dumating po, hindi naman po agad-agad sumagot ang Diyos, ang ating Panginoon, no? Hindi naman niya nung nasabi ko nung time na yon, hinamon ko siya after 2 years, 3 years, 3 taon.
dumating po sa buhay ko yung asawa ko ngayon, si Jennifer Ann. Wow. Yes po. Hallelujah. Siya po ang 'Di ginamit ba? ng ating Panginoon. So, ilang taon kang naligaw ng landas at ilang taon kang hinanap ang iyong mga karelasyon sa kapwa mo lalaki. Gaano katagal tumagal yun? 20 taon, 3 taon, 5 taon? Almost Mula 20, 13 years old ka? 30 years po hanggang 26 years old po. So, yan yung mga beauty pageant na sinasalihan mo. Nandiyan, oh, naka-flash, Ay, yes no? po. Naging beauty titleist ka rin ba? Oh, yes po. Opo. One time, pinagbigyan. Ganon. Anong title? Ah, title holder po. Ako po yung naging na-crown as Miss Gay. Miss Gay Barangay Palakapak. Wow, di ba? Opo. Hallelujah, Yeah. hallelujah. Sabi ni Sister Judy Vergara, ay sabi ni Sister Leia Puncion, may plano at may purpose pa, 'di ba? Ang Diyos sa buhay mo, bro. Yes, talaga naman. Opo, talaga naman. At ang Dahil sabi ni napakabuti Sister talaga ng Judy ating Vergara, Panginoon. salamat Lord sa proteksyon. Yes. Amen. Sabi ni Amen. Sister Maria Priscilla Eugenio, salamat sa Panginoon at natagpuan ka ng Panginoon. Yan na po yung asawa Natagpuan ko, mo din Inay. siya. Natagpuan mo din siya kaya nabago ang buhay mo. Mahirap talaga na walang magulang na naggagabay. Mabuti ang Panginoon kahit may nakaraan, nilinis niya at binago ang buhay. Binigyan ka din, bro, Marlon, ng maunawain at mapagmahal na partner in life at anak. God bless you. Sabi ni Brother Gary Liwanag, you were protected by God to serve Him. Ang galing. Diba? Wow, praise God, may asawa ka na. Diba? Praise God. Hallelujah. Diba? So, yan na ang kanyang may bahay. Napakaganda. Eto, paano mo nakilala ang Panginoon? Diba? Amen. Paano mo siya nakilala? Paano kanya natagpuan? Okay. Mag-rewind po tayo po doon sa aking asawa po. Nung time na yun po, si Jen ang nakasama ko sa bar. Siya ang naging kahalili ko, naging kasama ko. Parang naging assistant manager siya. Tumira po kami sa isang bahay. Tapos naging overprotective po siya kasi sa akin eh. Dumating sa punto ng aming buhay na talagang overconcerned talaga siya sa akin kasi pinakilala niya ako sa mga magulang niya bilang friend niya, mahaba yung buhok. Talagang yung mga magulang niya, alam nila na talagang isa po akong transgender woman. And dahil sa sobrang pagpoprotekta niya sa akin, minsan kasi pag nalalaki ako noon, sabi niya, sinasabunutan pa niya ako, dumating sa punto, nagsasabunutan kami, bakit ka umalis? Baka mamaya may mangyari sa'yo, sakit ka dyan or something, overprotective. Kaya pag nanlalaki po ako noon, merong isang customer na nagalit kay Jen. Sabi niya, bakit ka ba nagagalit? Overprotective ka kay Shane? Kasi bakla yan, ang gusto niyan is lalaki, hindi babae. Bakit meron ka bang lihim na pagkagusto kay Shane? Doon po, yung nung nag-start. Sabi ko, oo nga. Kasi bakit nga tong babaeng ito, tong friend ko na to is overprotective sa akin? Parang sabi ko, meron bang lihim na gano'n? Doon po nag-start na yung time na yon nag-question na ako sa parang nagkaroon na po kami ng boundaries kasi parang natatakot ako sa kanya. Tapos sa sobrang kalasingan po namin that time, may isang gabi talaga na lasing kami. Yun yung may nangyari sa amin. May nangyari po sa amin that time, yung unang gabi na may nangyari sa amin dahil sobrang kalasingan namin. Paggising namin ng madaling araw, umiyak kaming dalawa. Pati ako sabi ko, anong ginawa mo sa akin? Tapos pati rin siya, anong ginawa mo sa akin? Feeling mo na rape ka ulit. Nakakatawa po talaga. Kung iisipin ko talaga yung okay po, fast forward po tayo, ganon. Tapos hanggang sa nawili na kami, mahaba pa rin ang buhok ko, may nangyayari sa amin. Wala kaming tamang relasyon, nanlalalaki pa rin po ako that time. Tapos dumating yung punto na pinasara po yung bar namin that time kasi nga residential, nasa Luacan Airport po kami, parang pinasara ng mga residents doon. So, nawalan po kami ng trabahong dalawa. Dumating po yung time kasi nung ang napansin ko talaga noon, nung nanlalalaki ako is
nagagalit siya. Parang mas sinasadya ko pa naman lalaki ako, makipagalikan sa lalaki. Tapos nagsiselos na po siya kasi nga may nangyayari na sa amin that time. Pero wala kaming pinag-usapan na, oo, ganito, kailangan girlfriend na kita. Wala, kasi feeling ko babae pa rin ako. Tapos yun, in the past, tapos nagsiselos siya. Tapos nung time na meron po kasi siyang ginawa noon, ano po, na hindi niya dati ginagawa, na kasi si Jen, nag-work lang talaga siya as cashier siya po kasi ang tagahawak ng money that time. Yung asawa ko, pag gusto siyang i-table noon, ako pa nga nagpupulso sa kanya kasi, sige na, sabi ko, kailangan para kumita ka ng pera, kahit walang mangyari sa inyo, mag-table-table ka lang. Doon po ako nag-believe sa kanya na hindi siya, kahit nilabasan siya noon ng naka-attach case na pera, hindi talaga niya tinanggap. Doon ako mas na-admire sa kanya ba. Wow. Tapos yung time na po yun, kasi takot siya na sumama sa ibang lalaki, yung lalabas, kaya nga overprotective po siya sa akin. Yung sobrang pagpapaselos ko po sa kanya, ginawa niya minsan sa akin na hindi ko expect na magkakaroon ako ng selos. Yun na yung nag-start na nung sabi ko hindi niya ginagawa yun, tapos nung nakita ko na may nalipitan siyang lalaki, parang doon na po ako nag-start na sabi ko parang merong mali sa puso ko, ba't parang nagsiselos na ako? Sabi ko parang, pero wala pa po akong tamang connection kay Lord that time. And to fast forward, na-stop na po yung bar, umuwi na po kami isa't isa umuwi na ako dito sa Dagupan, umuwi na rin siya sa kanilang bahay kasi taga-Basista po siya. Isang gabi po, sabi ko parang hindi na kumpleto yung araw ko pag wala si Jen. Parang nagkaroon ako ng ganun, parang kailangan po si Jen sa buhay ko. And isang text ko lang po sa kanya noon, gusto mo ba, wala pa tayong work, magsama muna tayo, magnegosyo muna tayo dito. Sabi ko sa kanya, aba, isang text ko lang po, nag-yes na siya kaagad, hindi na siya nagpaalam sa magulang niya, o pumunta na po siya dito sa bahay namin. Is mahirap po ang buhay namin, no po. Nagtiyaga siya, nagsama kami hanggang sa pagtuloy na may nangyayari sa amin. Hanggang sa nabuntis ko po siya, mahaba na po ang buko, nagsama po kami dito sa bahay namin. Nung nabuntis ko siya, sabi nga hindi nga tanggap ng mga magulang ko kasi sabi nila baka hindi nga, kasi nga alam talaga nila ako na bakla talaga ako, gay talaga ako, baka hindi ka, ikaw ang nakabuntis niyan, baka pinapalabas lang ninyo, sabi nila. Tapos sinabihan din yung asawa ko that time na sabi nila, naku po, kung siya ang kakatuluyan mo, naku po, yung luha mo, kakainin mo yan araw, minuminuto, kaya layuan mo na yung kapatid namin, sabi ng ate ko noon, layuan mo na siya, kawawa ka lang. Pero si Jen, bilang ginamit ng ating Panginoon, nanindigan siya kasi merong time po talaga na ng lalaki, ako iniwan ko siya dito sa bahay namin, medyo malaki na po yung tiyan niya, yun na siguro yung kinausap na ako ni Lord, awang-awa ako sa kanya kasi gabi ako umalis, madaling araw umiyak pa din siya. Sabi ko, naawa ko at doon ako nagkaroon na sabi ko, Lord, ito ba yun na po, pumasok po bigla yung prayer ko noon na sabi ko, ito na ba yun yung sabi ko na magkaroon ako ng gusto sa baba, tunay na babae, ito na yun parang ganun po, pero wala akong tamang relationship kay Lord. Parang yun lang yung isip ko lang. And one time, hapon noon, nag-decide na po ako. Sabi ko, hindi ko alam kung paano bumuo ng isang pamilya. Kung totoo kang Diyos, sabi ko, samahan mo ako. Sabi ko, nung hapon na yon, nagpagupit na po ako, wala siyang, without knowing ng aking asawa, nagpagupit na ako that time, hapon, pag uwi ko, ang mga tao sabi na, tomboy na si Ate Shane, tomboy na siya, ang daming tao. Iba naman ang deklarasyon. Yes, sabi nila, kasi nga babae ako, tapos nagpagupit ako, sabi, tomboy na siya, tomboy. And Hallelujah. To cut the story short po, nagpatuloy kaming nagsama kami, hindi pa po kami kasal that time. And habang kasi po ang hanap buhay po namin, kasi nga mahirap lang po ang buhay namin, wala naman po ako may papakain kay Jen. Ang business po pala namin noon is barbecue at saka halo-halo. Isang araw, nagbabarbecue po kami sa labas, may dumaan pong dalawang matanda na sabi nila, kung gusto mong makarinig kung gusto nyo mabago pa yung buhay nyo, kailangan nyo si Lord sa buhay nyo. Parang ganun po ba? Hindi nila ako pinilit, pero yung sinabi nila, diyan, umattend lang kayo, my church diyan. Yun po yung time na talagang, grabe, parang kinausap ako ng Diyos na punta ka, kasi parang gutom na gutom pa ako sa salita ng ating Diyos. Tapos yun na po, umattend po ako. First pa lang na-attend ko, doon na, umiyak na ako.
na nakita ko yung sarili ko, na babad ako sa kasalanan. And nung pinatanggap po ako sa ating Panginoon, kilalanin mo ang ating Panginoong Hesus bilang siya ang iyong Panginoon, Diyos, Hari at Tagapagligtas. Sabi ko, eto na yun. Na buhay pala, buhay ang ating Diyos. And sabi niya sa 2 Corinthians nga po, kaya't kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao sa halip, napalitan na ito ng bago. Ang Diyos ang lahat ng gumawa ng ito. Kaya purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Binago niya ang aking buhay. Ano po, galing sa kasalanan, ano po. Ngayon, isa na akong anak ng Diyos. Hallelujah. Dati po ako ay slave ng sin. Ngayon, I am a child of God. Hallelujah. Amen. And yun po, Hallelujah. after po noon, nagpatuloy po ako, no? Nagpatuloy po ako sa pag-attend sa church. Nag-design na ako, gusto kong bumili ng Bible, yun na yun, nagbabasa na ako everyday, na pag nagbabasa ako, talagang tumutuloy yung luha ko. Grabe palang pagmamahal ni Lord. In Matthew 19:26, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Lahat ng mga bagay kaya Yes. niyang gawin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a better future. Nagkaroon ako ng pag-asa sa buhay. Sabi ko, Lord, nung nakilala ko siya, dati ang dilim-dilim, no? Parang sabi ko, parang imposible pa. Dati kasi nabuhay ako, the past na puro sama ng loob, wala akong mga magulang, wala nanay ko, tatay ko, pero si Lord lang, sapat na, ano po, nung nakilala ko siya, sapat na, nagbigay ng tamang buhay. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ang sino mang tao na naghahanap sa ating Panginoon at nakipag-isa sa Kanya, nasa tamang landas ka, nasa tamang buhay ka, Amen. nasa katotohanan ka, hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Sa mga nanonood, na kapwa ko LGBTQIA+, in the past, ako po, I'm not judging you, but subukan nyo ang ating Panginoon. Buhay ang ating Diyos. He is a living God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, no? Nagsimula lang naman sa isang babae. 'Di ba? Minsan talaga may mga pangyayari sa buhay natin. Yan talaga sinasabi na ang kaisipan talaga ng tao hindi tulad ng kaisipan ng Diyos. Amen. May mga minsan may pangit na nangyari sa buhay ng tao na ang end result pala nito ay maganda. Yes, hallelujah. Tulad ni Jen, di ba? So hindi talaga aksidente na si Jen ay nang dumating sa buhay mo, kundi Yes. sabi mo nga 2 years Amen. ago sa dinidil mo ang Lord. Diba? Amen. Opo. Kaya ang galing. Sabi nga, kapag Napakagaling po ikaw ay doon. lumapit talaga, hindi mo lang alam din yun yung mga panahon na yun, akala mo sinisisi mo ang Panginoon. Pero Yes. ikaw pala ay nagsisimula ng lumapit sa Kanya. Amen. Diba? Opo. Kasi nga sabi, may narinig ko sa isang preaching din, no, na sabi na, pag ikaw ay nagdalawang isip na sa sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, umiepekto na ang salita ng Diyos sa buhay Amen. mo. Opo. Kasi meron ng Totoo po. labanan eh. Diba? Kasi nga, Yes. diba sabi ng Diyos, ako ay darating at pag dumating ako sa buhay mo, hindi naman kapayapaan ang dala ko. Kundi Amen. bakit? Bakit sinabi na hindi naman ang Diyos magdadala ng kaguluhan sa buhay mo? Ibig lang sabihin, may labanan kasi. Pag narinig mo ang salita ng Diyos at dumating ang Diyos sa buhay mo, magkakaroon na yan ng labanan eh. Tama Yes. ba ginagawa ko? Ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ko. Ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ko. Diba? At pag ang tao nagre-react na sa kung ano ang sinasabi ng Diyos, ibig sabihin, tinatabla na yon. Tinatabla na siya. Katulad mo, tinatablan ka ng Lord. Ito ba Amen. talaga ang plano mo sa akin? Gusto ko Hallelujah. to eh, pero bakit ayaw mo ibigay? Ito ba talaga ang plano mo? Diba? So napakabuti ng Panginoon dahil may isang Jen na dumating sa buhay mo. Ay Sino po. ang mas unang nakakilala sa Lord? Ikaw o si Jen? Ako po. Ikaw ang Yes. unang naka-encounter. Po. Ako po ang Natatawa unang. naman ako no, nung nag-close yung bar ninyo, tapos ang inyong naging negosyo, isang mainit at isang malamig. Yes. Barbecue at halo-halo, di Halo. ba? Pinagsabay po namin. Opo. Doon pa kami nag-start kasi talaga yung etong room na to parang talagang plywood lang, tapos ano po siya, kurtina lang. Grabe talaga. Nag-start kami. Talagang salamat sa ating Panginoon kasi binigyan niya ng tapang at saka pagtsatsaga yung asawa ko kasi wala naman po akong yaman, ano po. Hindi rin po ako, wala akong pinag-aralan.
para mag-stay siya ng matagal. Kaya all glory to God. It is not accident talaga. Ginamit talaga siya ng ating Panginoon na alam ko ang Panginoon ang kumilos. Kaya hanggang ngayon siya ang naging sentro ng aming buhay, ng aming pagmamahalan dahil napakasalan ko po ang aking asawa sa pagbabarbecue at paghahalo-halo lamang. Ano po? Wow! Yes, hallelujah, opo. Kami na po ngayon ay kasal. Galing! Yes, all glory to God po. Diba? Isang malamig at isang mainit. Nagtagpo. Diba? Diba? Glory to God po. Isang umuusok. Parehas umuusok yun actually eh. Di ba pag Opo. malamig umuusok, pag mainit Yes. umuusok din, parehas umuusok. Kaya umaalab. At salamat no, dahil ang Diyos nagpapadala siya ng mga tamang tao. Yes. Naniniwala ko yung mga dumating na sabi mo nga ng mga matanda na dumating na sinabi na mayroong church, bakit hindi niyo subukan? Yes po. Diba? Isang araw talaga sa buhay natin, darating talaga, sabi nga din, di ba, sa Revelation 20, na yung sabi na, narito ako sa iyong pintuan, kumakatok. Diba? Pag ako'y pinagbuksan mo, ako'y papasok. Diba? Amen. Diba? At ako'y sasabayan kita, tayo kakain na Amen. magkasama na parang magkaibigan, di ba? Hallelujah. So, nakita ninyo, meron talaga ipadadala ng mga tao na gagamitin ng Diyos para maranasan mo at maramdaman mo na siya talaga ay kumakatok sa puso mo. Amen. Di ba? At dahil nga tumugon, ikaw pa rin talaga yun, tayo pa rin talaga yun, mga kaabangers. Yes. Nasa atin pa rin talaga yun. Kaya kung ikaw nanonood ka, na meron kang katulad ng kwento ni Brother Mark, naniniwala ako ngayong oras na to, kinakatok ka rin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil sabi nga ni Brother Marlon, di ba, marami na siya nakarelasyon, marami na rin siyang pera, kasi marami nang nagbabayad sa kanya eh. Hindi Yes. siya katulad ng iba na siya ang nagbabayad, kundi siya talaga ang binabayaran ng mga Yes. lalaking nakarelasyon niya. Opo. At alam po yan ng asawa ko dati. Oo. Diba, sa makatuwid, marami ka na rin naging pera sa Yes buhay po. mo. Pero Yes. bakit wala kang naipon? Wala po. Wala. Ni pati pamilya ko po ni mama ko, hindi ko po siya nakita, hindi ko siya nabigyan that time. Parang wala na, nawawaldas lang po sa walang kwenta, walang kabuluhan, Diba? issue. Yes po. Ganun talaga, 'di ba? Ang galing, no? Tas kulang talaga. Kulang, kapos, ba cycle of defeat. Nakakita ka na, iiwanan ka naman. Kasi hindi naman talaga ikaw ang talagang itinadhana doon sa lalaking yun. Dahil ang Yes. nakatadhana talaga sa lalaki ay babae. Whether we Amen. like it or not. Yes. Totoo talaga yan. Amen. Dahil yun ang salita ng ating Diyos. Yan Hallelujah. talaga ang disenyo ng Diyos. Ang Amen. babae at lalaki. Hindi Yes. pwedeng maging Hallelujah. lalaki sa lalaki at babae sa babae. Babae at lalaki. Matulad ng sinasabi mo kanina, Brother Marlon, no? Matagal ko na siyang nakarelasyon pero hindi siya satisfied sa akin. Yes po. Kasi hindi naman talaga siya ang nakadesenyo sa'yo. Amen. Hallelujah. Kaya, this is a wake-up call. Kung may mga nanonood dyan na merong katulad nito na pinagdaanan, tulad ng sa ating pinagdaanan ng ating guest, paanyaya po ito sa inyo ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po kayo kinukundina ng Diyos. Kayo po'y mahal ng Diyos. Hallelujah. At dahil mahal kayo ng Diyos, ang pangarap po ng Diyos talaga sa inyo, maserve ninyo yung purpose na inilagay niya Yes. sa buhay niyo. Amen. Maitama kayo. Maituwid kayo. Yes. Ganyan po magmahal ang Diyos. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo patuloy na malito. Ayaw ng Diyos na tayo patuloy na magkasala. Amen. Kaya kung may mga ipinapadala po siya sa buhay ninyo, katulad na ngayon, naririnig niyo ito, itong patotoo na to. Ito po ay pagpapadama ng Diyos ng pag-ibig niya sa inyo. Gusto niya kayong yakapin. At gusto ng Diyos lumapit kayo katulad ng ginawa ni Brother Marlon. Lumapit din kayo sa Kanya. Yes. Hallelujah. Lumapit din kayo sa Kanya. At alam niyo, ang Diyos, naghihintay lang yan. Naghihintay yan sa inyong pagbabalik. Amen. Ang kamay ng Diyos, naghihintay lang yan. Lagi ang nakahandang yakapin ka. Kapatid, kung naririnig mo to, balik ka sa Diyos. At hindi lang identity ang matatagpuan mo. Yes. Matatagpuan mo ang kalayaan. Hallelujah.
ang kagaanan ng buhay matatagpuan. Ang Hallelujah. kasaganaan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, salamat. So, kailan kayo nagpakasal ni Jen? Yan. August po. 2018. Nanganak na siya. Yes po. Meron na po kami ngayong dalawang anak na lalaki. Si MJ Oh. tsaka si Jens Matthew. Anong pangalan? MJ Samuel po ang panganay at Jens Matthew. Yung MJ sa'yo yon, Marlon. Actually po kasi nung una, ang inisip ko talaga is, ang ipapangalan sa kanya, MJ, kasi ang inisip ko po is Miracle of Jesus. MJ, Miracle of Jesus. Nataon pa ng pangalan ko Marlon at ang pangalan ng aking asawa ay Jen. Kaya perfect. Wow, MJ, Miracle of Jesus. Yes. Tapos inanuhan mo ng Samuel, Yes po. Prophet Samuel, Yes po. na siyang nag-anoint kay Haring David. Hallelujah. Kaya natagpuan mo na ikaw talaga ay hari at hindi ka reyna. Yes. Wow! Amen. Amen. Yes. Tapos yung isa, Jens Matthew po. Jens Matthew. Kay Jenny naman. Opo. Isang brave naman, matapang. Tapang Yes. mangaral si Matthew. Hallelujah. All glory Diba? to Kung God. paano naging matapang si Jen. Grabe no, nakita ko lang to, no? Meron talagang dapat tumayo para sa'yo. Diba? Mabuti na lang si Jen, kahit hindi pa niya nakilala at wala pa siyang tamang relasyon sa Panginoon. Nagawa niya talagang tumayo para sa'yo. Tinayuan ka niya. Diba? Opo. Pinanindigan ka niya. Yes po. All glory Kasi to God po. di siya bumigay. Yes, Hindi siya grabe po. nag-give up. Di ka niya give up. At Yes. naniniwala ako, Diyos pa rin yun. Amen. Kuha niyo po talaga. Doon po kasi sabi ko, nare-realize din niya ngayon kung babalikan niya, sabi niya, grabe. Grabe si Lord. Grabe si Lord talaga. And may idadagdag ko po, kasi nung habang lumalaki yung mga anak ko ngayon, kasi times na marami akong friends, hindi ka ba natatakot na kutsain yung anak mo, mabuli siya na isang bading, yung anak mo? Yes. Hindi po ako natakot kasi thanks, all glory to God, binigyan niya po ako ng puso at isipan, wisdom, na habang lumalaki si MJ, nung medyo nagkakaisip na po siya, talagang kinausap ko siya, sabi ko, ay na, eto ako noon, kung hindi ako binago ni Lord, naglakas talaga ako ng loob at naintindihan ng anak ko habang lumalaki, kasi 11 years old na po siya ngayon, grade 5 na po siya. One time, kasi pumunta siya, parang umuwi po siya galing school, sabi, nagkwento siya, parang ba't matamlay ka anak? Hindi naman papa, parang umiyak siya, sabi ko, bakit? Sabi ko, Papa, binuli nila ako. Bakit? Sabi nila kasi bakla-bakla ang tatay ko, sabi niya. Tapos, anong sinabi mo? Ito po yun talagang nadurog yung puso ko, and all glory to God. Alam mo ba, ang sabi ko, tapang ko sabi niya, okay lang, nabakla ang tatay ko, binago naman na siya ni Jesus Amen. Yes. Kaya hanggang sa nasanay po si MJ na habang kahit may nagbubuli, it's okay sa kanya and I am thankful. Kaya sabi niya, okay lang, na binubuli na ako papa, sinasabi ko palagi na okay lang kasi nandiyan naman si Jesus na nagpabago sa'yo. At masaya tayo ngayon, di ba papa? Tapos ikikis niya ako, hiyag niya ako. Kaya doon ko talaga nakita na grabe ang pagmamahal ni Lord. Hindi ako natakot at wala akong kinatatakutan dahil dahil sa habag at grasya ng ating Panginoon, talagang binago niya yung pananaw ko sa buhay na wala. And kailangan sabihin sa buong mundo na I am transgender woman noon na binago ng ating Panginoon, ngayon sa ng Super Daddy. And all glory to God. Kaya sa lahat po ng mga nanonood dyan na LGBTQIA+, mahal ko kayo at mas lalong mahal kayo ng Diyos. Alam ko darating kayo sa punto ng buhay, sa dulo, madilim, marami akong mga kaibigan and maraming nagbe-message sa akin na talunan pa rin sila, and eto yon, sa lahat po ng mga naaabot ng live video nito, I'm praying, and please
Subukan niyo si Lord. Kung akala niyo wala ng pag-asa, sa ating Panginoon may pag-asa, may pagbabago. Makipag-isa ka lang, kilalanin mo lang siya bilang siyang iyong Panginoon, Diyos, Hari at tagapagligtas. At walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Babaguhin niya ang buhay natin. Ako, isang makasalanang tao. Sabi ng Panginoon, walang hindi niya kayang patawarin. Kaya kung babad na babad ka sa kasalanan, magpakumbaba ka lang, humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Hallelujah, all glory to God. At maranasan mo rin, kapatid, yung nararanasan ko ngayon, no? Na kahit na wala akong perfect na family in the past, pero binigyan niya ako ngayon ng maayos at magandang pamilya na nararanasan yung kasiyahan sa buhay, na kahit mahirap ang buhay kasi marami pa rin tayong pagsubok, pero yung kapayapaan na pinagkakaloob ng ating Diyos, na umiiyak ako ngayon hindi dahil sa sama ng loob, hindi katulad dati. Umiiyak po ako ngayon dahil sa kagalakan, dahil sa kasiyahan, sa pag-asa na palaging pinagkakaloob ng ating Diyos na buhay. All glory to God. Amen. Hallelujah. Opo. Grabe. Natouch yung puso ko, no? Sa anak mo. Yes po. Di ka natakot. Ibig sabihin yan, wala ka ng takot. Kasi unang-una, nabuhay ka sa katotohanan. Hindi mo inilihim sa anak mo, no? Na Amen. ito ka, ganito ka, at ganito ako. Paano ako binago ng Diyos? Yes, opo. Ang tanong ko, hindi ka ba din natakot na isang araw, baka yung mga anak mo ay maging katulad sa'yo? Oh yes, opo. Ayan. Maganda po. Salamat sa tanong dahil meron pong nagtanong din sa akin. Hindi na po ako matatakot. Ano pang katatakutan ko? Pinanggalingan ko po yan at binago ako ng Diyos, makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya walang dapat katakutan kung alam mong nasa Diyos ka. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. Matthew 19:26, with God, all things are possible. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin na wala talaga ang takot mo. Yes po. Basta, dahil alam mo na, you found your identity in Christ. At Yes. isa sa Hallelujah. aalisin talaga, di ba? Sabi nga, Amen. God does not give us the spirit of fear, but Yes. He gives us the spirit, the power, di ba? And because we have power, we have the power to overcome. Amen. Diba? At Hallelujah. ang sabi nga ng aking nanay sa spiritu, anything that you have overcome, it is a promotion for you. Amen. Diba? So, Hallelujah. mula sa pagiging nakita naman natin, nasubaybayan natin, base sa pagkakakwento mo, diba? Naging mahina ka sa buhay mo, kaya hindi mo kahit sarili mo, hindi mo talaga na ipaglaban nung ikaw ay minolestya ng maliit ka. Hindi mo na ipaglaban ang sarili mo kasi ang tiningnan mo talaga mahina ka sa sarili. Mahina ako. Naging mahina ka. Opo. Pero tingnan mo naman, nang binigyan ka ng makilala mo ang Panginoon, nang tinanggap mo ang Diyos, it is a promotion for you. From being weak into a man of strength. Diba? Amen. Hallelujah. Alala ko sa'yo yung story ni David eh. Si David, diba? Ilang taon siyang nabuhay sa wilderness. Yes po. Hindi siya makatulog ng formal sa tahanan nila dahil doon siya kailangan niyang bantayan ng kanyang mga tupa. Yes po. Ginugol niya ang kanyang kabataan sa pakikipaglaban sa mga leon. Diba? Ginugol niya ang kabataan niya. Diba? Sa panahon ng madilim, na masanay siya sa dilim, na makipaglaban siya sa dilim sa mga mababangis na hayop na gustong lumapa sa kanyang mga alagang tupa. Sa murang edad niya. Amen. Pero yung pala, training pala yun sa kanya ng Diyos. Yes po. At naniniwala ko yung mga pinagdaanan, training yun ng Diyos sa'yo. Dahil may inihahanda pala ang Diyos sa buhay. Ihahanda ka pala niya sa isa pang mas malaking labanan. At alam ko, naniniwala ako, ikaw ay gagamitin sa mga katulad mo. Glory to God. Sa dati mong pagkatao. Amen. Dahil isa kang magiging mabuti at sabi nga isang hindi lang talaga matibay na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Kasi sa mga naging katulad ng mga ganyang mga nalilito sa kanyang katauhan, 'di ba? Na ang feeling nila mahina ako. Tulad ako ng alam niyo po ba, nagkaroon din ako ng mga kaibigan na katulad mo dati. At ang tingin talaga nila sa sarili nila ay mahina na tulad ng isang babae. Actually, ang mga babae naman talaga, sinasabi din ng Diyos na ang babae ay weaker vessel. Kaya kailangan niya ang lalaki.
na magtataguyod sa kanya. Kailangan ng babae ang Diyos para siya lalong lumakas. Dahil ang tao na mayroong Diyos, hindi ka mahina. Hindi ka pipitsugin, di ba? Pag ikaw ay may Diyos, di ka pipitsugin, Amen. di ba? Katulad mo ngayon, di ka na pipitsugin. Amen. Hallelujah. Barbecue at halo-halo pa rin ba ang iyong hanap buhay at business ngayon? Ay, naku po, all glory to God. Ano po, medyo kasi mahirap yung halo-halo. Naku po, ano na po kami ngayon. Meron na po kami ngayon, mini grocery. Wow! Yes, so po. Ang galing ng Panginoon sa buhay niyong mag-asawa. Oo, talaga, grabe. And may dadagdag ko lang ano po, na yung buhay ko nakita ko rin sa sa buhay ni Jose, ano po na siya yung mga kapatid niya binenta siya, tangka pa siyang patayin ng pa-family niya, no? Kasi sa akin sa totoo lang po, yung time na sa tatay ko, nagkaroon talaga ako ng sama ng loob na sabi ko, paglaki ko, sabi ko, maghihiganti ako sa tatay ko, no? Punong-puno ako ng sama ng loob, ng galit. Pero alam niyo po, nung nakilala ko ang Panginoon, hindi galit ang naisapuli ko sa tatay ko, kundi kapatawaran. Ako siyang patawarin. And all glory to God dahil ano po, kasama ko na siyang nag-church ngayon. Nabaptize na rin Amen. siya at kumilala na rin na tumanggap sa ating Panginoon. Kaya all glory to God. Ano po, imbis na yung sabi ko nga, sabi ko, napakalugi ng isang tao pag wala kang Diyos. Kasi ang sarap sa pakiramdam na imbis na puot, galit ang mamuo sa puso ng isang tao. Pero pag meron kang Diyos, no, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagmamahal, at nakuha ko pang i-bless yung tatay ko. Every birthday po niya is talagang pinaghahandaan namin mag-asawa na kahit hindi man niya ginawa noon sa akin yun, nakuha namin i-bless. Imbis na paghihiganti ang ginawa ko, kundi pagpapala pa ang ginawa ng Panginoon para may spread ko yung pagpapala ni Lord sa buhay ko sa aking tatay. Kaya all glory to God po. Maayos na po kami ngayon ng aking tatay. All glory to God. Yung nanay mo, kamusta naman? Oh yes, kasama ko na rin po si Mama ngayon at nabaptize na rin po sila, kumilala na rin sa ating Panginoong Yesus, and every Sunday nakakasama na rin po namin sila sa church at nagpapatuloy. Grabe, Glory to totoong-totoo sa buhay mo yung John 10:10, ano? Ang Kalaban. kaaway ay naparito Yes, upang ang ikaw ay kaaway. sirain, Yes, patayin, di ba? yes, Grabe, to destroy, to kill, and to yes. Ang steal. purpose Pero ng ang Diyos na kaaway. parito Hallelujah. para bigyan ka ng isang Yes. buhay na masagana. Amen. Panibagong buhay, punong-puno ng Grabe, pag-asa. may Hallelujah. pag-asa. Glory to God. Yes. Grabe, no? At nako, grabe, no? Nasa pagpapatawad talaga ang susi para ikaw ay muling mabuo. Kasi Amen. ang hirap talaga nung nakatulad mo, nagtanim ka talaga ng sobrang galit sa tatay mo. Pero Opo. nang makilala mo ang Diyos, binasag ka talaga. Kaya mga kapatid, gusto mo talagang magpaayos sa Diyos, mararanasan mo talaga. Babasagin ka talaga, di ba? Tayaan mo lang nabasagin ka ng Diyos. Hindi Amen. magiging madali, hindi rin magiging masarap ang binabasag. Kasi proseso yon. Opo. Tama po ba ako, Brother Marlon? Naging madali Yes. ba? Naging masarap ba nang ikaw ay binasag at inaayos ka ng Diyos? Hindi Sige nga, po. kwentuhan mo nga kami sa iyong naging karanasan. Paano ka binasag? Hindi, Paano hindi, naging proseso mo? hindi po ganun naging kadali dahil napakarami mong dapat isuko sa kanya. And nakita ko talaga yung sarili ko. Ito po yun talaga na nakita ko na punong-puno ako ng pagkakasala sa kanya. And sa kabila ng mga kasalanan na yun, tinanggap niya ako, pinatawad niya ako, kinilala niya ako, at binigyan niya ako ng oportunidad para maging isang anak niya. Ano po, binago niya yung buhay ko. And yung pagsuko, yung pagsuko natin sa Panginoon, yung pinaka the best talaga. Isuko natin yung buhay natin ng taus-puso dahil hindi natin
ito yun yung pwedeng sabihin natin sa panlabas, pero alam ng Diyos wala tayong maitatago sa Kanya, ano po. Pero kung sincere yung puso po natin sa ating Panginoon, yung puso at isipan natin, no? Babaguhin po talaga niya ang buhay natin. Minsan masakit, mahirap kasi nga ako, namuhay ako sa kasalanan kasi everyday in our life talaga meron pa rin yung mga kasalanan na ang makamundong hain ng diablo. Pero pag napagtagumpayan mo yun, naku po, sabi nga niya, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. No po? Pag binago ka ng Panginoon, araw-araw babaguhin niya tayo. No po? Hindi lang yung kasalanan, yung sitwasyon natin sa buhay, ang dami po talaga. Yung puso mo, babaguhin niya, yung pananaw mo na in everyday gumigising ka, salamat Lord, punong-puno ka ng pag-asa, good vibes ka palagi, na kahit na minsan may mga problema, matitinding pagsubok sa buhay, Lord, parang anak mo na ako, dumadanas pa rin ako, pero tignan mo ang Panginoon, no? Pag sinusuko mo, sinusurrender mo talaga sa Kanya, bibigyan Kanya ng aura na fight, 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 fight for the good fight of faith. Kaya all glory to Wow. God po. Ang gusto kong malaman, Brother Marl, ano yung mga naging challenges mo? Siyempre, hindi naman naging madali sa'yo, no? Na yung talikuran. So nakita ko, ang bilis mong magpagupit ng buhok. Pero siyempre, may mga challenges ka. Ano yung mga challenges? So nakita ko, ang bilis. Yes po, yung time na yun na nakilala nila ako bilang isang transgender. Syempre lahat naman po, kahit sino naman po na magulang, ayaw nila na ang makakatuluyan ng isang anak ninyo is something na isang transgender. Ano po, yun po talaga. Pero sa akin, hindi po ako, nung nakakilala na po ako sa Panginoon, sabi ko sa asawa ko, sabi niya, hindi na ako uuwi sa bahay namin. Sabi niya, okay lang na mamuhay na tayong dalawa dito. Pero hindi, sabi ko, tatanggapin ko, uwi tayo doon, maglalakas loob ako, pupunta tayo doon, ano man ang sabihin ng tatay mo, kasi ang sabi ng tatay niya, hindi nila ako matatanggap kahit kailan, baka mapatay pa nila ako. Isa yun talaga na pinag-pray ko kay Lord, bigyan niyo ako ng tapang, kasi nung time po na yun na nagpapasama ako sa mga relatives ko noon dito, kasi nga po barako talaga, ang tatay po ni Jen kasi mga barako sila, something na may tawag pa nga sila sa kanila dahil maraming mamamatay tao doon sa banda nila sa Basista, Pangasinan, ang Putilayag. So sa mga Pangasinan, alam po nila yan. Nakakatakot, pero ako, binigyan ako ng tapang po ni Lord that time talaga. Pumunta ako doon, nagpakilala ako na mahal ko yung anak nila kahit hindi nila ako tanggap. Grabe, mga hindi na makain na asong sinabi, tinanggap ko po. And yung mga lahat na sinabi na masama sa akin is pinanghawakan ko po yun para ipakita, sabi ko, Lord, samahan mo ako. And days by, talagang nakita ko si Lord talaga, ano po, isang araw na lang pumasyal dito yung tatay niya. Yung tatay na po niya pumunta dito, at isang araw na lang sabi niya, proud ako sa'yo. Proud siya sa akin na pinanindigan ko at nagawa ko, nagampanan ko yung bilang pagiging isang asawa sa kanilang anak. And yun nga po, magpakasal na kayo. Sabi nga, yan po. All glory to God. Yun po yung mga trials na kinaharap ko noon, na nakita ko pa talaga na ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko. Sa buhay namin mag-asawa, na lahat ng bagay kayang gawin ng ating Panginoon. Ano po? Kung yung puso at pananindigan ng pananampalataya natin sa Kanya, na alam natin na sasagot siya sa mga pagsubok, mga minimithi, mga nais natin mangyari sa buhay, ay pagkakaloob ng Diyos. Kung genuine ba talaga yung puso natin, yung faith natin sa Kanya. Kaya yun po, praying and hoping na lahat tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Wow, grabe, dalawang susi ang dala-dala mo. Susi ng pagpapakumbaba at susi ng pagpapatawad. At Amen. talagang kinumpleto ka ng Diyos. Di Opo. ba? Yung himala ng Diyos ay naranasan mo dahil ikaw ay nagpakumbaba. Yes, Ikaw ay glory. nagpatawad. Oh, Yes, glory to God. grabe. So, nagcha-church ka na ngayon. Ano ang ministry mo ngayon sa church? Nasa evangelism team po kami. Kami po yung Wow! Evangelism ministry! yes, opo. All glory to God.
Yung misis mo, saan ang, ano ang ministry naman niya? Wala pa po sa ngayon. And sa mommies pa lang po pag may mga pag may mga occasion sa church, ganun po. Ini-invite para makiisa, ganun po. Ilang Sa taon ngayon, ka na sa church mo? uh, 2 years po. Kasi yung una po, 7 years. Tapos napadpad po kami sa isang church ulit. Ngayon, mag 1 year po, sorry po. 7 years po ako sa dati, tapos ngayon sa Multitudes, mag 1 year na po. So lumipat ka kasi ng lugar. Yes po. Kaya ano, Sorry to God. nakahanap ka, inilagay ka uli sa bagong church. Yes, At opo. evangelism ang ministry. Yes, kasi dati po in the past, nasa music ministry po naman ako. Nagli-lead po ako ng praise and worship, ganun po, sa Bible study. And then, Oh, nung nasa bago na po kami ngayong tahanan ng ating Panginoon, ay sa evangelism team naman po. Yun naman po yung talaga yung pangarap ko dati na nung nakakilala ako sa Panginoon, yung pumunta kami sa iba't ibang lugar, ipakilala ang ating Panginoong Yesus, ipatanggap sila, mag-soul win, the Great wow! Commission. Yes. Kasi alam mo sa sarili mo kung paano kang kinatagpo ng Diyos Opo, at grabe si paano Lord kang eh. binago. Amen. Sige. Kasi grabe po si Lord talaga. Kasi nung nasa music ministry ako, tapos yung sa Bible study, parang sabi ko, parang talaga yun po yung dinidesire ko, yung magpatanggap ka, yung wala kang hiya na kahit sino dyan, yung tipong suplado, o tipong maton, tipong mukhang hindi mo pagkakatiwalaan, yung tapang-tapang mo kung sa iba-ibang lugar. Kaya ngayon, pinagkaloob ni Lord, kaya nasa evangelism team na po ako ngayon. Sa Hallelujah. music ministry, kumakanta ka. Yes po. Sige nga, sampulan mo nga ako. Ano yung kantang pinaka-paborito mo na gustong-gusto mong ialay sa Diyos? Ano po? Goodness of God. Kahit a cappella lang, sige nga. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Glory to God. Hallelujah. Sorry Mula po sa sa pagpikit at pagmulat ng mata. Sabi, di ba? Ihahayag ko ang kabutihan mo, Panginoon. yes, hallelujah po talagang. Sabi ko, ko kayang mabuhay pag wala si Lord po sa buhay ko. Kasi lahat po ng mga trials sa buhay, lagi nasanay na nga po ako noon na wala ang mama ko and papa. Kaya ngayon na nakilala ko si Lord, siya po talagang takbuhan ko. Na yun, na although na naging okay na po kami ng magulang ko, parang ano po, talaga si Lord talaga yung pinagsasabihan po and every day in my life po talaga sa araw-araw ng aking buhay, sinasagot niya ako. Kaya sabi ko, buhay ang Diyos, buhay na buhay. Buhay na buhay ang Diyos. Buhay na buhay po. Hallelujah. All glory to God po. Salamat sa ating Panginoon na nandyan palagi ang kanyang habag at grasya sa bawat isa na patuloy na nanalig at nananampalataya sa Kanya. Pakabuti ng Panginoon. Po. Salamat sa Diyos sa buhay na binago niya. Sa buhay mo, Brother Marlon. Amen. Ngayon, Brother Marlon, kung merong mga magulang at merong mga bilang panghuli, ano yung mensahe na nais mong ipaabot sa ating mga magulang, sa ating mga nanonood ngayon ng mga magulang, sa mga kabataan? Nais mong iwan na mensahe sa kanila ngayong hapon na to. Okay po. Hallelujah. Sa mga magulang, ah, bilang isang Kristiyano po, patuloy po natin gabayan yung ating mga anak, na higit lalo kung nakikita at napapansin po natin na medyo napapalayo po sila sa identity nila o kung may napapansin po tayo, wag po tayong matakot na kausapin sila at panalangin higit lalo po, wag po tayong
mawalan ng pag-asa na may pagbabago or something na yung mga may mga anak na po tayo na kasali na po sila, parte sila ng LGBTQIA+, ano po, wag po tayong matakot, ano po, dahil sa ating Panginoon may pagbabago, ano po, sabi nga niya sa 2 Corinthians, kapag ang isang tao ay lumapit sa ating Panginoon, kinilala niyang ating Panginoon, ano po, ang dati niyang pagkatao ay napalitan ng bago. Ang Diyos, ang Panginoon, Panginoong Hesus ang siyang gumawa ng lahat ng ito. Yun po. And sa mga tao na mga katulad ko, sa mga kabataan, higit lalo na mga nalilito pa kung ano ba ang identity nila, meron silang nararamdaman, ano po, isa lang, dalawa lang ang sinabi ng ating Panginoon, ano po, isang babae at saka isang lalaki, ano po. Suko natin sa ating Panginoon at babaguhin niya kung ano man ang tinatanim ng kaaway sa ating puso, sa ating isipan, babaguhin ng ating Panginoon. At kapatid, kung isa ka man sa nanonood ngayon at wala ka pang tamang relasyon sa ating Panginoon, andito ako ngayon, tara, ipanalangin kita, papatanggap kita sa ating Panginoon para magkaroon tayo ng maayos at matiwasay na pamumuhay kasi sayang kung meron ka rin lang na pananampalataya sa ating Panginoon kasi alam ko lahat tayo, no? Kailangan mamili tayo mabuti at masama. Ano po? Kasi ang sabi nga, uh, lahat tayo, pag naniniwala tayong may Diyos, paniwalaan natin na merong langit at saka merong impyerno. Ano po? Ano man ang klaseng, ano ka man, ano, babae ka o kaparte ka man ng LGBTQIA+, at alam ko lahat din ng mga maraming part ng LGBTQIA+, na naniniwala kay Lord at naniniwala sa langit at saka sa impyerno. Pero pag tatanungin mo sila, gusto nila pumunta ng langit. So paano ba pupunta ng langit? Ano po? Ito nga, ang sabi niya, lahat tayo, ano ba yung way? Ano po, ako po ngayon yung kapatid na i-share kung paano sa bawat isa, kung paano ba yung way na sabi ni Lord, no? Ito yung way, kasi lahat tayo, akala ko noon, pag gumawa ka ng mabuti is okay na yun na yung key, yun na yung susi para makapunta ng langit at makapiling natin ng ating Panginoon balang araw. Akala ko yung gumawa ka ng mabuti. Yes, gumagawa tayo ng mabuti, pero tandaan natin, gumagawa rin po tayo ng masama, ng kasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng mabuti, lahat din tayo nakakagawa ng kasalanan. Ang sabi ng Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung nanonood ka man ngayon, saan man dako na ng mundong ito sa Pilipinas man o sa ibang bansa, kapatid, kung nais mo na makasamang ating Panginoon para maging langit ang buhay mo dito sa lupa at maging doon sa paraiso na prepare ng ating Panginoon, halika, panalangin kita. Sa simpleng panalangin lang, tanggapin mo ang ating Panginoon bilang siyang iyong Panginoon Diyos, Hari at Tagapagligtas. Sabi nga niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Kilalanin mo lang ang ating Panginoong Isus bilang siyang iyong Panginoon Diyos, Hari at Tagapagligtas. Ano? Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoong Yesus, sundan mo lang yung panalangin na ito, kapatid. Panginoong Yesus, sa mga oras na ito, kinikilala ko ang aking sarili na ako'y makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, simula ng aking pagkabata hanggang ngayong kasalukuyan. Pakalinisin mo po ang aking buhay. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Pumasok ka at simula ngayon, pangunahan mo po ang aking buhay. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ngayon tinatanggap ko na ang buhay na walang hanggan. Pangunahan mo po ang buhay na ito, Panginoon. Kinikilala na kita simula ngayon bilang ikaw ang aking personal na Panginoon, Diyos, Hari at Tagapagligtas. Amen. Hallelujah. All glory to God. Nga po. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat. Maraming salamat. Salamat sa buhay mo, Brother Marlon. Mga kapatid, di ba? Sabi nga niya kanina sa 2 Corinthians 5:17, di ba? Therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old one has gone. The new one has come. We can never find our identity horizontally. Huwag mong hanapin ang identity mo sa kaliwat kanan mo, sa harap mo, sa likod mo. Huwag mong hanapin ang identity mo sa mundo. Sabi niya, we can only find our identity vertically. Kapag tayo tumingin sa Diyos, di ba? Vertically.
ang ating tunay na relasyon sa Diyos kapag yan ay Amen. tama. Meron kang tunay Hallelujah. na identity. We cannot get our true identity horizontally, but we can get our identity vertically. We are not something because of what we do. Yes, hallelujah. We are something because of what Christ did on the cross. Amen. Kung ano ka ngayon, hindi yan dahil sa may ginawa ka para sa buhay. Kung ano man tayo ngayon, yan ay dahil sa ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. I am not something because of what I do. I am something because of what Christ did for me. And because I am not something because of who I am. I am something because of who God is in my life. Diba? That is our identity. Kaya wag ka nang maglingon-lingon pa kung saan. Kapag hinahanap mo ay ang identity mo, hanapin mo ito sa Diyos. At Hallelujah. ibibigay ng Diyos sa iyo ang kanyang tunay na identity. At pag natagpuan mo si Kristo, di ka na maliligaw, kapatid. Dahil kay Kristo may katotohanan, may katiyakan. Diba? God is enough for me. Sabi, Christ, di ba sabi nga sa kanta, Christ is enough for me. Di ba? Di ba? Sa Diyos ka lang, sa Panginoong Jesus, may kasapatan, may katiyakan. Huwag ka nang maghanap kung saan-saan pa. Amen po. Kaya Amen. naman, Hallelujah. kung tayo ay napagpala ngayon sa patotoo ng ating kapatid, I found my identity in Christ. Bukas naman, there is always an obedience wisdom of God. Kapag ikaw ay natagpuan mo na ang tunay na identity mo sa Panginoon, obedience follows. And when you obey, wisdom of God follows. Diba? So, pag tayo sumunod, tulad ng ginawa ni Brother Marlon, sumunod lang naman siya. Nang makilala niya ang Diyos, sumunod siya. Sumunod siya sa sinasabing ng Diyos na ikaw ay hindi pagkakamali. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyo nang likhain kanyang lalaki. Kaya huwag kang malito. Diba? Dahil ang nilikha ng Diyos na lalaki ay lalaki at ang nilikha ng Diyos na babae ay babae. Huwag po tayong malilito. Dahil kahit kailan ang Diyos, di siya nagkakamali. Di nagkamali ang Diyos sa pagkakalikha sa iyo bilang lalaki at hindi nagkamali ang Diyos sa pagkakalikha niya sa akin bilang babae. Dahil ako nilikha niyang babae, may purpose siya, may layunin siya. At si Brother Marlon, nilikha niyang lalaki, may purpose at may layunin din ng Diyos sa kanya. Huwag po tayong malito. Huwag po nating isipin na ang tayo'y pagkakamali. Hindi po tayo pagkakamali. God is an intentional God. Nang nilikha niya ang lahat ng bagay, may layunin siya at may purpose siya. Kaya wag po tayong padadala sa kung ano ang nilalagay ng mundo sa atin. Ang itinatatak ng mundo sa ating isip, sa ating puso. Wag po nating hayaan na tayo, ang identity natin ay nakawin ng kung ano-anong label na inilalagay sa atin ng mundo. Panindigan po natin at tayuan po natin ang label na inilagay ng Diyos sa atin. Na kanyang nilikha ay babae at lalaki. That is our identity. Hallelujah. Diba? Ang kanyang kalarawan at ang kanyang kawangis. Ang kawangis natin ay ang Diyos. Ang kalarawan natin ay ang Diyos. So salamat, maraming salamat mga ka-abangers. Salamat Kuya Marlon, Brother Marlon, grabe ang patotoo, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Talagang tunay na ang Diyos ay gumagalaw. Siya ay Diyos ng mga himala, di ba? Ang walang pag-asa, nagkakaroon ng pag-asa, di ba? Ang dating kapos sa karunungan, binigyan ng isang napakayamang karunungan. At higit sa lahat, mula sa barbecue, di ba? Mula sa kasalanan, nilinis ka. Amen. Hallelujah. Pinagdalisay ka ng Diyos. Glory to Kita God. mo ang level up ng Diyos sa iyo.
Di ba? Mula sa halo-halo at barbecue ngayon ay grocery na. Yes. And greater things are yet to come in your life. Amen. Dahil Hallelujah. sa pagsunod mo sa Panginoon, greater things are yet to come. Bantayan mo yan. May gagawin pang higit na dakila ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Amen. Napakadakila ng kanyang layunin, kung paanong napakadakila ng kanyang pag-ibig. Thank you, Jesus. Ang susi lang yan, magtiwala tayo, maniwala tayo, at sumunod tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Yung kalooban niya ang siyang maghari sa ating mga buhay at hindi ang ating kalooban. Amen. Sabi ni Pablo na we need to die daily to ourselves. Yes. Yun ang nangyari sa iyo, brother Marlon. Okay. Diba? You die to yourself. Yes. Dying to self must be a lifestyle for us. Yes. Hindi yung mamamatay ka physically. Ang papatayin mo talaga yung will mo. Para ang will ng Diyos ang siyang maging dominant sa atin. Dahil kapag ang will ng Diyos ang ating sinunod, yung purpose niya, malalakaran natin. At magugulat tayo. Tulad ng ginawa niya sa buhay ni Brother Merle, di ba? Truly, pinatunayan niya. Solomon ka nga. Amen. Diba? Hallelujah. Solomon ka nga. You are a child of God. Amen. You are a friend of God. Hallelujah. And you are an ear of God. That is why you are king. Diba, Brother Marlon? Salamat, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa buhay ni Brother Marlon, Panginoon, na binago mo, Panginoon. Salamat, Lord. At dahil sa buhay na binago mo, Panginoon, ang buhay na ito, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, upang magliwanag sa mga nadidimlan, Panginoon. Upang, Panginoon, bigyan niya, Panginoon, ng liwanag yung mga nalilito, Panginoon. Yung mga nalilito sa kanilang pagkatao, Panginoon. Siya ang magbibigay, Panginoon. Bibigyan mo siya ng karunungan, Panginoon, upang yung mga malilito, Panginoon, ay kanyang magabayan, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Gagamitin mo ang kapatid kong ito mightily, Panginoon, for the advancement of your kingdom. Maraming mga kaluluwa, Panginoon, na nalilito, Panginoon, ang makatatagpo ng kasagutan sa tunay nilang identity, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan, maraming salamat, mga kaabangers. Salamat sa inyong pag-antabay, pagsama sa amin na hindi talaga kayo umalis at sinubaybayan nyo ang kwento, ang magandang testimonya ng ating panauhin ngayong hapon na to. Salamat din, Brother Marlon. Diba? Salamat, maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos at gamitin ka pa niya sa kanyang kaharian. Magbantay ka. Greater things are yet to come in your life. Hallelujah. Amen. Yes! Salamat, mga kabangers. See you tomorrow. Magkita-kita po muli tayo dito lang sa Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. This is Sister Zali Montehermoso signing off. Bye and God bless everyone. God